Sa mga lumang universidad, laging may mga kwento, hindi lang basta chismis o kababalagan, kundi mga lihim na pilit itinatago ng mga pader, pasilyo at anino. Mga koridor na tila may matang laging nakamasid, mga silid-aralan na hindi mo dapat pasukin ng mag-isa, at mga kaluluwang hindi kailanman nakatawid sa katahimikan. Kung mahilig ka sa ganitong mga kwento, yung mga kwentong sumusunod sa iyo tuwing mag-isa ka lang sa dilim, mag-subscribe ka na sa Takip Silim Files. Dito, bawat video ay isang paanyaya sa bangungot. Ngayong gabi, isang alamat na paulit-ulit na bumabalik sa campus ng University of Santo Tomas. Isang kwento ng mga nilalang na hindi lang multo, kundi mga kaluluwang pinugutan at ni minsan hindi na natagpuan ang katahimikan. Ito ang kwento ng mga walang ulo ng UST. Si Mang Ernesto, isang retiradong sundalo, ay nagsimulang magtrabaho bilang night shift guard sa University of Santo Tomas noong 2014. Tahimik ang kanyang unang linggo, karaniwang routine lang, paikot sa main building, inspection sa paligid at pagtitiyak na walang mangyayaring kakaiba tuwing 10 oras ng gabi. Pero isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, habang nag-iikot siya sa ikatlong palapag ng main building, may napansin siyang kakaiba. Sa dulo ng pasilyo, may isang figura ng lalaki, tahimik, matangkad, nakasuot ng itim na sutana. Akala niya pare, baka may naiwan sa simbahan o isa sa mga chaplain ng universidad. Pero habang papalapit ito, napansin ni Mang Ernesto ang isang bagay na hindi tama. Wala itong ulo. Hindi ito ilusyon. Malinaw sa mata ni Mang Ernesto ang suot nitong itim na kasuotan, pero ang liig ay parang tinabas ng malinis. Napahawak siya sa kanyang rosaryo. Pagkurap niya, wala na ang figura. Nang gabing yon, hindi na siya nakatulog at kinaumagahan, hindi na siya bumalik sa trabaho. Sina Bea, Marco at Lian ay mga 4th year student sa UST na abala sa kanilang thesis. Madalas silang magpuyat sa library at kung minsan umaabot pa ng madaling araw bago sila umuwi. Isang gabi habang naglalakad sila sa pagitan ng St. Raymond Building at Main Building, may napansin silang isang figura sa dulo ng hallway. Isang madre, nakaputing belo, mahaba ang saya. Tahimik itong nakatayo, hindi gumagalaw. Nilapitan nila sa pagkaakalang isa lang itong janitress o guro. Pero habang papalapit sila, napansin ni Bea ang isang nakakapangilabot na detalye. Hindi nakasayad sa sahig ang mga paa nito, lumulutang, at nang dahan-dahan itinaas ng madre ang kamay, hawak nito ang sarili niyang ulo. Mabilis na tumakbo ang tatlo, halos mabitawan ang kanilang mga gamit. Paglingon nila, wala na ang madre, pero hindi doon nagtapos ang bangungot. Ilang araw silang nilagnat at si Marco simula noon ay hindi na muling nagtisis sa gabi. Si Professor Recio, isang historian sa UST, ay naging interesado sa mga ulat ng multo. Mula sa mga estudyante hanggang sa mga gwardiya, iisa ang kwento. Mga figura sa dilim, laging walang ulo. Nagdesisyon siyang magsaliksik. Sa lumang archives room ng university, may natagpuan siyang isang journal mula pa noong 1945, panahon ng World War II. Ayon sa journal, ginawang kampo ng mga Hapones ang UST noon digmaan. Dito ikinulong ang daan-daan sundalo, madre, pare at mga sibilyan. Isang insidente ang tumatak, 7 katao ang pinugutan ng ulo sa gitna ng campus. Hindi na natagpuan ang kanilang mga katawan. At mula noon, taon-taon tuwing October, may mga ulat ng mga multo. Lahat sila walang ulo. Kinabukasan ng balikan ni Professor Recio ang journal na wala ito. Walang staff ng archives ang nakapagsabi kung nasaan napunta. Noong 2017, ilang estudyante ang nag-organisa ng prayer vigil sa loob ng campus para sa All Saints Day. May mga dasal, kandila at panalangin para sa mga kaluluwang ligaw. Tahimik ang lahat hanggang sa biglang namatay ang kuryente sa buong main building. Mula sa kadiliman, may narinig silang mga yabag. Sabay-sabay, mabagal, lumalapit. Nang silipin nila gamit ang flashlight, may nakita silang 7 aninong dumaraan. Nakaputi, nakaitim, naka-uniforme ng pare at madre. Lahat walang ulo. Nagkagulo, may tumakbo pero si Harold, isa sa mga estudyante, hindi agad nakita. Natagpuan siyang nakaupo sa loob ng chapel, tulala, nanginginig. Nakatingin sila, wala silang mga mata. Alam mo tinitig ng kanila.
Hanggang ngayon patuloy ang mga bulong-bulungan, mga gwardyang ayaw na mag-night shift, mga estudyanteng umiiwas sa ilang bahagi ng campus at mga dasal na pabulong na inuusal kapag biglang may dumadaan na malamig na hangin sa batok. Ang mga walang ulo ng UST, hindi lang sila simpleng urban legend. Bahagi sila ng kasaysayang pilit isinasantabi ng universidad. At sa tuwing sasapit ang gabi, lalo na kung October o undas, baka mapansin mong may nakatingin sa'yo o baka maramdaman mong may dumaan sa likuran mo. Kaya kung ikaw ay estudyante ng UST, maging mapagmatsyag. At kung may matmataang kang figurang nakaputi o nakaitim, huwag mong titignan kung may ulo ito. Dahil kung wala, baka ikaw na ang susunod sa listahan ng biglaang mawawala. May mga kwento na hindi dapat itinutuloy. May mga nilalang na kapag nabunyag ang kanilang lihim, hindi na pumapayag na mabuhay ka ng tahimik. Sa UST, hindi pa tapos ang bangungot. At ngayon muli tayong bumalik sa campus na ito. Handa ka na ba? Pakinggan ang susunod na kabanata. November 3, 2022, si Agnes, isang third-year theology major sa UST, ay may kakaibang hilig ang mangolekta ng mga lumang religious artifacts mula sa ukay-ukay at mga abandonadong simbahan. Isang araw habang naglalakad siya malapit sa simbahan ng Santissimo Rosario Parish, may nadaanan siyang maliit na stall. Nagbebenta ito ng mga antikong gamit, mga retablado, lumang kandila at rosaryo. Isang bagay ang agad bumukaw sa kanyang pansin. Isang itim na rosaryo, itim ang krus, itim ang beads at tila gawa sa kahoy na nadarang sa apoy. Nilapitan niya ito. Ang matandang nagbebenta ay nagsalita, paos at mabagal ang tinig. Sa'yo na yan. Hindi yan para sa kahit sino. Pero kung pipilitin mong kunin, tatanggapin ka niya. Hindi na nagtanong si Agnes, binili niya ang rosaryo at isinabit sa gilid ng kanyang bag. Nung gabing iyon, habang naglalakad siya sa hallway ng main building pauwi mula sa library, may naririnig siyang mga yabag sa likuran. Mabagal, mabigat. Paglingon niya'y walang tao. Pero sa salaming nakaprame sa pader, may anino. Anino ng isang figura, nakaitim at walang ulo. Napatakbo si Agnes pauwi sa dorm. Ngunit pag uwi niya, may napansin siya na wala ang rosaryo. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, may kakaiba na siyang nararamdaman. Sa bawat salamin, sa reflection sa bintana at kahit sa kanyang panaginip, palagi niyang nakikita ang figura, nakaitim, walang ulo. Palapit ng palapit at isa-isang may mga gamit siyang nawawala. Una suklay, pagkatapos isang sapatos at sa uli ang kanyang school ID. Ilang araw matapos ang insidente, isang grupo ng architecture student ang nagpasyang gumawa ng urban exploration vlog. Target nila ang lumang silid sa ilalim ng grandstand, isang lugar na sinasabing ginamit na imbakan noong World War II. Pagpasok nila, sinalubog sila ng amoy ng alikabok, sirang kasangkapan at mga lumang kortina. Isa sa mga kortina kulay itim, parang tela ng kabaong. Habang nagre-record sila, napansin ni Troy na may aninong tila nakasabit sa likod ng tabing. Akala niya props lang o basura. Pero nang alisin niya ang kortina, tumambad ang 7 ulo, nakalutang, nakapikit, mga ulo ng pare, madre at isang babae may suot na ID. Ang mas nakakakilabot, kamukha ito ni Agnes. Pagbalik nila sa dorm, nawala ang lahat ng footage, burado, kahit sa backup drive, at si Troy natagpuan tulala kinabukasan sa hallway, nakaupo, nanginginig. Paulit-ulit ang sinasabi, hindi lang sila 7 ngayon, pero ikaw ang ika-8. Si Prof. Beltran, isa siya sa pinakamatagal at pinakakilalang professor sa philosophy department ng UST. Matapang sa ideya at higit sa lahat, isang tunay na skeptiko. Para sa kanya, ang multo ay isang kartang isip lamang na mga takot sa katotohanan. Pero isang gabi, may lumapit na janitor, may ibinulong. Sir, gabi-gabi po may narinig kami boses sa room 205. Parang may klase. Nang silipin daw niya minsan, nakita niya si Prof. Beltran nagtuturo sa harap ng classroom. Walang estudyante at mas nakakapagtaka, wala siya sa duty nun. Nang tanongin si Prof. Beltran kinabukasan, natawa lang siya. Wala akong evening class, baka na-overwork ka lang. Pero sa loob-loob niya, curious siya. Kaya kinagabihan, bumalik siya sa room 205. Tahimik, madilim. Binuksan niya ang ilaw, walang tao. Pero sa pisara, may sulat. Hindi pa tapos ang klase, huwag kang aalis.
Tumindig ang balahibo niya pero hindi siya umalis. Tumayo siya sa harap ng classroom kung saan siya kadalasan nagde-lecture at doon niya naramdaman isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon sa pisara, hindi sa mismong sulat kundi sa refleksyon. Sa salamin ng pisara may mga nakaupong figura, tahimik, naka-uniforme, walang ulo, walang muka. December 2022, may exhibit sa UST Museum, mga litrato ng ating nakaraan. Tampok dito ang mga larawan mula 1900s hanggang panahon ng Japanese occupation. Isa sa mga litrato ang pinamagatang mga martir ng campus. Ipinapakita nito ang 7 taong nakaluhod, nakapiring. Sa likod nila isang sundalong Hapones, hawak ang katana. Kinabukasan, napansin ng curator, nagbago ang larawan. Nawala ang sundalo, ang 7 nakatayo na. At lahat sila nakatingin sa kamera. Ikatlong araw, isa sa mga figura may suot ng UST uniform. Parang may napalitan. Gabi, tahimik, nag-iikot ang curator sa loob ng gallery. Sa gilid ng mata, may napansin siyang gumagalaw sa loob ng frame. Lumapit siya, pagsilip niya, wala ang 7. Pero sa salamin ng larawan, ang kanyang reflection ay nakaluhod, nakapiring. Hanggang ngayon wala na ang original na retrato pero sa CCTV footage ng museum may isang kuwa ang natira. Isang figura tila tao na dahan-dahang kinukuha ang litrato, taong walang ulo. Ang mga nilalang sa UST ay hindi lamang mga multo ng nakaraan. Sa bawat bagong henerasyon ng mga estudyante, may mga taong bigla na lang nawawala. May mga kwentong pilit na itinatago, ngunit may mga bagay na hindi kayang itago pa. Dahil kapag kumalat ng dilim sa bawat sulok ng pamantasan, lahat tayo ay kasamang isinusumpa. January 2023, may bagong bukas na dormitoryo malapit sa Espanya. Moderno, mura at sinasabi para lamang ito sa mga freshman. Isa sa mga unang nanirahan doon ay si Rina, isang estudyante ng medical technology. Napansin agad ng mga residente na walang salamin sa loob ng dorm, ni isa man lang. Wala sa banyo, wala sa mga kwarto. At kapag nagtangkang magdala ng sariling salamin si Rina, palaging nababasag ito sa loob ng ilang araw. Isang gabi, gumamit si Rina ng camera sa kanyang phone para ayusin ang kanyang buhok. Nang tignan niya ang screen, nakita niya ang sarili niya. Pero may isang figura sa likod niya. Walang ulo ang figurang iyon. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Nang lingunin niya, wala naman ito. Ngunit nang balikan niya ang camera, mas malapit na ang figura. Bago siya makasigaw, ang huling kuha ng kanyang phone ay ang kanyang reflection na wala ring ulo. Sa main building ng UST, may isang bahagi na ipinagbabawal akyatin, ang rooftop. Pero sa ilang gabi ng may ulap at may buwan, may mga estudyante na nakapansin ng kakaibang bagay. May mga aninong naglalakad sa bubong. Hindi lang isa, hindi 3 o 4, minsan 7 pa. Isang beses may estudyanteng nagtangkang kumuha ng litrato gamit ang drone. Nahuli niya sa kamera ang mga figura, mga taong naka-uniforme ng dahan-dahan naglalakad. Ngunit lahat sila walang ulo. Nang bumaba ang drone, may dumikit na tila dugo sa lens nito. Kinabukasan, bigla na lang nawala sa eskwela ang estudyanteng iyon. Nag-file siya ng academic leave dahil sa matinding trauma. Ngunit bago siya tuluyang nawala, isang pangungusap lang ang kanyang sinabi. Paano silang nakikita ng drone kung wala naman silang anino sa araw? Isang sakristan ang nagkikwento tuwing gabi raw sa silid ng Santissimo Rosario Parish, may batang babae na nakaupo sa tabi ng altar, naka-uniforme, mukhang grade 6. Tahimik siya at hindi nagsasalita. Kapag tinatanong kung saan ang kanyang mga magulang, palagi ang sagot niya, "Hindi pa ako makauwi, wala pa ang ulo ko." Marami ang nagsasabing ito ay guni-guni lamang. Ngunit isang gabi, may estudyanteng psych major na kumuha ng litrato sa loob ng simbahan. Sa physical na paningin, wala ang bata. Ngunit sa kuha ng litrato, nandoon siya. At sa bawat sunod-sunod na larawan, dahan-dahan siyang lumalapit. Sa uling litrato, ang kuha ng estudyante ay nawala. Pinalitan ng blankong balat.
Mula January hanggang March, ayon sa mga hindi pinapublish na ulat, may 11 estudyante raw na biglang nawala at hindi nakarating sa graduation. Walang record ng kanilang mga transfer at ang iba ay parang tuluyang nabura sa system. Walang grade, walang clearance at wala rin pangalan sa register. Pero ayon sa isang matandang janitor na ilang dekada nang nagtatrabaho sa UST, hindi raw ito bago. Tuwing ika-5 taon, aniya, may anino ang campus, laging 7 o higit pa. Walang ulo, walang katawan. Pero may naiwang palagi, isang sapatos, isang ID o minsan isang rosaryo. Si Erica, isang fifth year med student, ay nakatanggap ng notice na ililipat siya sa bagong kwarto sa medicine building, room 4 o 7. Ngunit nang dumating siya doon, madilim ang paligid, walang tao at makapal ang alikabok. Sa loob ng kwarto, may upuang may bahid ng dugo. Sa sulok naman, may maliit na blackboard na may sulat. Ikaw ang susunod. Nang paandarin niya ang ilaw, bigla itong pumutok. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga yabag, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Habang paatras siya, dumaan ang isang malamig na hangin sa batok niya. Bago siya makatakbo palabas, may isang tinig siyang narinig mula sa likod niya. Pakibalik ang rosaryo. Si Erica ay nakompine sa UST Hospital. Kinabukasan, nakaranas siya ng matinding shock, mataas na lagnat at mga hallucinations. Pero sa kanyang bulsa ay may natagpo ang itim na rosaryo. Hindi naman kanya iyon. Ngunit kilalang kilala iyon ng mga taong dati nang nakakita dahil ito ay ang rosaryo ni Agnes. Hindi lahat ng kwento sa loob ng UST ay basta-basta malilimot. May mga alamat na hindi lang simpleng kababalagan, kundi bahagi ng istrukturang pilit itinatago. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang kasunduan. Isang kasunduan na hindi para sa tao, kundi para sa kapayapaan ng mga kaluluwang hindi makatawid. Si Lucille, isang 4th year history major, ang kanyang thesis ay tungkol sa mga lumang records ng mga desaparecidos, mga estudyanteng biglang nawala noong dekada 70. Pinayagan siyang pumasok sa archives room kung saan may natagpuan siyang isang folder na walang label. Luma ito at may amoy na amag. Sa loob ng archives room, may mga litrato, mga mukha ng estudyante na may bakas ng dugo sa leeg. Isa ang may hawak ng rosaryo, isa naman ay may hawak sa sariling ulo at may isa tila humihingi ng tulong sa kamera. Sa likod ng bawat larawan, may nakasulat na parehong salita. Ikapito, ikapito, ikapito. Bakit ito paulit-ulit at bakit ikapito? Walang sumagot. Simula noon, hindi na muling nakita si Lucille sa UST. Si Father Gerardo, dating chaplain ng simbahan sa campus, bigla na lang nanahimik, hindi na siya nagmimisa at hindi na lumalabas sa kanyang silid. Isang gabi may kumatok sa kanyang pinto, isang campus guard. Nang bumukas ang pinto, nakita siyang nakatayo, maputla at sinabi lang niya, "Ginawa ko ang 7. Ngayon, ako na ang ika-8." Ilang linggo bago siya tuluyang nawala, nagsulat siya sa isang lihim na journal. Tuwing 5 taon, may isang lihim na seremonya na nagaganap. Hindi ito opisyal at isinasagawa sa ilalim ng simbahan sa Santissimo, sa mga catagobs o mga underground tunnel na matagal nang sarado sa mata ng publiko. 7 ang inaalay, 7 ang pinipili. Hindi dahil mahina sila o basta-basta, kundi dahil bukas ang kanilang mga mata sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ayon sa isang mapa na natagpuan ni Greg, isang estudyante sa Fine Arts, may mga underground tunnel sa ilalim ng simbahan. Isang linggo bago ang kanyang graduation, nagdesisyon siyang galugarin ito. Dala ang kanyang sketchpad at flashlight. Bumaba siya sa isang lumang pintuang bakal na tinakpan ng kahoy. Bukas ito, ang loob ay malamig at ang hangin ay malagkit. Sa bawat pader may mga nakaukit na ulo. Hindi ito mga rebulto, kundi mga mukha na tila pilit sumisigaw ng tulong. Sa dulo ng tunnel may maliit na altar. Nasa ibabaw nito ang isang lumang journal na may selyo ng Dominican Order. Sa loob ng journal ay nakasulat, "Ang kasunduan ay hindi para sa atin. Ang bawat henerasyon ay kailangang magbayad. Kapag walang alay, ang buong pamantasan ay magdurusa. Ang mga walang ulo ay bantay, hindi kalaban. Ngunit kapag napagod sila, tayo ang kasunod." Ayon sa isang guro, may isang estudyante na hindi kailanman nakagraduate sa universidad. Siya si Adela Ramos na nag-enroll pa noong 1957. Pero sa record ng system ng paaralan mula noon hanggang ngayon 2020, may lumalabas pa rin na application gamit ang pangalang iyon.
Walang tumutugon sa mga tanong, walang makausap tungkol dito. Ngunit bawat semestre, laging may nakikitang enrollment record para kay Adela Ramos. Sabi ng mga janitor, tuwing gabi may isang babaeng nakaupo sa tapat ng admissions office. Naka-uniforme pa rin ng 1950s, tahimik siyang nagmamasid. Kapag tinatanong kung ano ang inaantay niya, palaging sagot niya, hindi pa buo ang 7, hindi pa tapos ang 6. Taong 2025, 7 estudyante ang nawala sa loob ng isang semestre. Pareho silang kurso, pareho ring block at dormitoryo. Huling nakita silang magkakasama sa field. Pagkatapos noon, wala na silang record. Wala silang pangalan sa sistema. Wala ring magulang na lumapit para bang binura sila mula sa realidad. Ngunit isang gabi, may isang estudyante ang nag-Facebook live sa loob ng main library. May tulog sa paligid, biglang bumukas ang ilaw. Sa kamera, lumabas ang isang parade ng mga estudyante. Ngunit walang ulo. Tahimik silang naglalakad, diretso patungo sa Santissimo. Sa huling kuha ng video, makikita ang mukha ng vlogger na unti-unting naglalaho. Una ang ulo, pagkatapos ang katawan, hanggang tuluyan na wala siya sa live Facebook. Ang University of Santo Tomas ay kilala bilang isang institusyon ng malalim na kaalaman at matibay na pananampalataya. Ngunit sa ilalim ng makulay na kasaysayan nito, may mga lihim na kasunduan na isinakripisyo, mga kaluluwang hindi kailanman nagkaroon ng kapayapaan, at mga katawang hindi nabuo. May mga alaala na sinisikap ng sistema na burain at itago. Ngunit sa bawat henerasyon, may mga napipiling tao na nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kung ikaw ang isa sa kanila, baka ikaw na ang susunod na makaharap sa mga lihim na ito. Sabi nila bawat universidad ay may kanya-kanyang lihim. Pero sa University of Santo Tomas, ang lihim ay may kasamang dugo. Tuwing ika-5 taon, may ritual na kailangang isagawa. Ang dugo ay kailangang bumalik sa lupa. 3 gabi na sunod-sunod na nakararanas ng lindol ang UST campus. Hindi ito malalakas na lindol, kaya hindi ito napapansin o nare-report sa media. Pero may mga kakaibang nangyayari. Madalas nasisira ang mga CCTV camera, nawawala ang mga upuan, at may isang estudyante na hindi na pumapasok o sumasagot sa attendance kinabukasan. Isa sa mga estudyanteng nakapansin ay si Vince, isang psychology student. Ginagawa niyang research ang isang misteryosong group disappearance phenomenon sa campus. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-aaral, mas lalong nagiging kakaiba ang mga pangyayari. Nawawala ang mga files niya, naglalaho ang mga pangalan ng kanyang mga respondents, at may lumalabas na misteryosong papel mula sa printer niya kahit hindi siya nagpiprint. Nakasaad dito, ika-7, malapit na ang 6. May mga guro sa UST na tila hindi tumatanda kahit ilang dekada na silang naroroon. Isa na si Prof. Mendoza, ang guro ng Latin na makikita pa sa yearbook ng 1968. Ngunit hanggang ngayon, nagtuturo pa rin siya. Walang sino mang nagtatanong o nangahas magtanong tungkol sa kanya. Isang gabi naabutan siya ng isang guro ng 6 pang mga guro. Lahat nakasuot ng itim na damit, nakapaligid sa gitna ng field. Hawak nila ang kandila at may marka sa kanilang mga noo, isang pabilog na ukit na kulay pula. Habang may bitbit silang estudyante na tila tulog o walang malay, sinabi ni Prof. Mendoza, ang ika-7 ay narito na. Sa araw ng anihan, mananatili tayong ligtas. Si Mang Luis, isang janitor na matagal nang nagtatrabaho sa campus, ay tahimik at masipag. Ngunit isang gabi, nasaksiyan niya ang imposible. Habang nagwawalis siya sa harap ng main building, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa, parang may nabasag na bagay. Lumapit siya sa isang bitak sa gilid ng pader na may semento. Mula rito may usok na lumabas at mainit ang paligid. At mula sa bitak, biglang sumulpot ang isang itim, sunog at galit na daliri ng tao. Paglingon ni Mang Luis, may isang babae na nakatayo sa likod niya. Walang ulo, pero gamit ang dugo ang kamay, nakaturo siya diretso kay Mang Luis. Bigla niyang narinig ang isang boses na tila nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Ikaw ba'y maglilinis o magbubunyag? Kinabukasan, nawala si Mang Luis. Sa semento sa lugar kung saan siya huling nakita, may bakas ng sapatos, isa lang ang paa at bakas ng hinihilang katawan. Ayon sa mga tagong dokumento ni Father Gerardo na natagpuan mula sa drawer ng seminaryo,
may isang ritual na tinatawag na pag-aani ng ikapito. Ito ang paraan nila para i-neutralize ang enerhiya ng paghihigante mula sa mga kaluluwang pinaslang noong panahon ng digmaan at batas militar. Nakasulat sa dokumento, hindi natin kayang itaboy ang multo ng kasaysayan, kaya't bawat 5 taon pipili tayo ng 7, isa kada buwan sa loob ng 7 buwan. Ang huli ay iaalay sa harap ng simbahan sa araw ng ani. Sa kapalit, ang UST ay mananatiling badal pero ligtas mula sa tunay na galit ng nakaraan. Ang mga walang ulo, hindi sila ang kalaban, sila ang bantay. Mga nilalang na nakatali sa lumang kasunduan, nagbabantay sa hangganan ng mundo ng buhay at kamatayan. Ngunit kapag mali ang inialay, ang mga ulo ay babalik, hindi sa mga katawan, kundi sa mga kamay ng demonyo. Si Vince, habang sumusubaybay sa mga bakas ng kasaysayan, ay natuklasang siya pala ang huling target. Ngunit hindi siya ordinaryong estudyante. Siya ang apo ni Adela Ramos, ang babae hindi kailanman nakagraduate, ang unang hindi pinayagang umalis ng kulto. At ngayon bumalik siya sa pamamagitan ni Vince. Sa huling gabi ng anihan, habang nagaganap ang seremonya sa catacombs ng UST, biglang naglindol, mas malakas kaysa sa mga nauna. Nagkulay pula ang ilaw sa campus. Sa gitna ng altar sa ilalim ng lupa, isang babaeng walang ulo ang bumangon. Nakasuot ng uniforme ng 1950s, tangan ang sariling ulo. Tapos na ang kasunduan. Oras na para maningil. Nagsabog ang mga kandila ng mga guro, nagsigawan, nagsipagtakbuhan. Ngunit wala ni isa ang nakalabas mula sa catacombs. Si Vincent hindi na rin nakita, ngunit may mga sabi-sabi. Tuwing araw ng ani, may isang lalaki sa Plaza Mayor. Bigla siyang umihinto sa paglalakad, tumitingin sa simbahan at bumubulong ng malamig. Tapos na ako, pero kayo, hindi pa. Kahit tapos na ang anihan, kahit wala na ang mga guro, may naiwan pa ring marka sa lupa. At ang kasalanan hindi kailanman nawawala, lalo na kung buhay pa ang nakinabang dito. Taong 2025, bagong semestre sa UST, bagong mga muka, masasayang estudyante at isang transferee, si Elijah, mula sa isang probinsyang kolehiyo. Tahimik, mabait, pero may kakaibang hilig. Mahilig siyang mag-record ng audio diaries tuwing gabi. Sa unang linggo pa lang, may napansin na siya. Palaging malamig ang hallway sa 3rd floor ng main building. Parang may sumusunod sa kanya kapag umaakyat siya sa hagdan. Tuwing Biyernes ng gabi, may naririnig siyang mga sigaw mula sa ilalim ng lupa. Noong una, inisip niyang stress lang iyon. Hanggang isang gabi, habang pinapakinggan ang isa sa kanyang recordings, narinig niya ang isang bulong na hindi niya sinabing salita. Bantayan mo ang pinto, babalik sila. Muli nagpakita ang mga walang ulo, pero ngayon hindi lang babae ang nagpaparamdam. May isang lalaking estudyante na bigla na lang nawalan ng malay sa gitna ng klase. Pagkagising niya, nagsalita siya ng Latin, bagamat hindi naman siya marunong. Redite cat cuminum, redite animas nostras. Sa Tagalog, ibalik ang aming ulo, ibalik ang aming mga kaluluwa. Nagsimula ring magwala ang mga CCTV. May mga kuha ng mga taong nakatayo sa hallway sa 10 oras ng gabi. Walang anino, pero may hawak na upuan. Parang may meeting, parang may balak. Nagdesisyon si Elijah na puntahan ang archives room. Sa tulong ng isang librarian na halos ayaw siya papasukin, nakakita siya ng isang lumang mapa ng USA. At dito niya nalaman na may 14 na underground ang tunnel sa ilalim ng campus. Hindi 7, hindi 5, 14, at higit sa kalahati sa mga tunnel na iyon ay sarado na mula pa noong 1973, ang taon ng martial law. Bakit? Dahil may natuklasan silang nakakatandang silid sa pinakailalim ng isang root chamber na tinatawag ng ugat ng dugo, isang lugar kung saan ginawa ang unang pag-aalay, hindi para sa kaligtasan ng eskwela, kundi para sa kapalit ng proteksyon sa politika. Hindi ito paranormal. Sa pag-aaral ni Elijah, may pattern siyang nakuha. Ang mga nawawala ay may iisang koneksyon. Lahat sila ay may lolo o lola na dating empleyado ng UST noong panahon ng batas militar. Lahat sila ay may kasaysayang pilit tinakpan. At si Elijah, hindi niya alam na ang kanyang lola ay isa sa mga tagapag-ingat ng susi ng root chamber. At siya ang huling apo. Isang gabi, habang sinusundan ni Elijah ang isang kakaibang tunog papunta sa bahagi ng botanical garden, may nakita siyang isang pintuang bakal na puno ng kalawang.
Pagbukas niya, may hagdan na pababa, madilim at malamig. Dahan-dahan siyang bumaba hanggang makarating sa isang maliit na silid. Sa paligid ng silid, may mga upuan. Sa gitna, isang altar. At nakaupo sa mga upuan, mga taong walang ulo. Hindi gumagalaw, tahimik. Biglang may isang walang ulo na nagsalita, pero hindi gamit ang bibig na narinig ni Elijah sa isip niya. Naghintay kami. Ngayon, ikaw na ang susunod. Mula noon tila nawala na si Elijah. Ngunit tuwing alas 2 ng madaling araw, may mga estudyanteng dumadaan sa botanical garden na nakakakita sa kanya. Isang lalaki na naglalakad sa damuhan, may dalang tape recorder. Nagsasalita mag-isa. Entry 128, nakapasok na ako sa ugat ng dugo. Hindi sila galit, sila'y naghintay lamang ng pag-unawa. Ngunit ang tunay na tanong, kung ang mga institute ng ating edukasyon ay nakatayo sa mga kasinungalingan at dugo, karapat dapat ba tayong matuto rito? At sa tape na iniwan niya sa archives room, may huling linya. Ang mga walang ulo ay hindi multo. Sila ang konsyensya ng isang bansang mahilig lumimot. Minsan may mga kwento na hindi mo na kayang takasan, para mga anino na laging sumusunod. Hindi mo man sila makita, dama mong nandyan sila. At kapag nagtakip ka ng mata, mas lalapit sila. Hindi natapos ang kwento ni Elijah sa root chamber. Ang kanyang pagkawala ay naging simbolo ng isang malalim na sugat, isang pagkasira ng balanse na hindi na maibabalik. Ngunit sa kabila nito, may mga estudyanteng patuloy na naghahanap ng katotohanan. Ang iba natatakot. Pero may ilan na hindi mapigilan ang kanilang kuryosidad. Ang mga walang ulo sa UST ay muling nagparamdam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sila mga multo. Sila ang mga boses ng nakaraan, naglalakad, patuloy na naghahanap ng pagkilala. Isang linggo pagkatapos ng pagkawala ni Elijah, dumating ang isa pang transfere, si Carlos, isang senior na may kakayahang makaramdam ng presensya. Nakapag-experiment na siya sa iba't ibang paranormal na pangyayari sa ibang lugar, ngunit hindi siya handa sa mga lihim na nagkukubli sa UST. Isang gabi habang nag-aaral siya sa ilalim ng puno ng balete sa tabi ng library, narinig niya ang isang matining na boses mula sa malayo. Mag-ingat ka, ikaw ang susunod. Hindi natakot si Carlos, bagkus lalo siyang napuno ng sigasig na tuklasin ng mga underground tunnels na tila lihim pa sa karamihan. Pumasok siya sa isang abandonadong bahagi ng campus, mas malalim, mas malamig at higit pang mas nakakatakot. Sa dulo ng madilim na koridor, may pinto na nakabukas, parang inihila siya papasok ng kusa. Habang pumapasok siya, unting-unting bumubukas ang mga silid sa paligid. Ang mga walang ulo ay muling naglakad, parang bangungot na nagmulat sa dilim. Mga imahe ng mga guro, estudyante at mga nilalang na walang kaluluwa nakatingin sa kanya, naghihintay ng isang pagbabayad. Binabalik nila ang mga nawawala. Bulong ng isang nilalang sa dilim. Ito ang sakripisyo. Nang matapos ang gabing yun, isang nakakakilabot na katotohanan ang natuklasan ni Carlos. Ang mga walang ulo, hindi sila basta multo. Sila ay mga kaluluwa ng mga taong ginamit, inabuso, itinapon, mga estudyante, guro at empleyado na naging kasangkapan ng maruruming lihim ng mga dating administrasyon ng UST. Ginamit sila upang itago ang mga kasalanan ng isang sistemang ayaw maputol, isang sistemang patuloy pa rin nananahan sa ilalim ng katahimikan. Dahil sa tindi ng pagdurusa, ang kanilang mga espiritu ay naipit sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng kamatayan, hindi para manakot, kundi para humingi ng katarungan. Sa huling silakbo ng liwanag, napadpad si Carlos sa isang malawak na silid sa ilalim ng lupa, mas malalim pa sa root chamber. Doon niya nakita ang mga ulo ng mga naunang nawawala, buo, tahimik, parang natutulog. Sila ang mga estudyanteng naging bahagi ng ritual, isang lihim na inilibing sa ilalim ng mga gusali ng UST. At ngayon ang kasaysayan pilit tinakpan ay unti-unting bumabalik. Nagdesisyon si Carlos na wakasan ang paghahanap, pero siya na mismo ang naging huling bahagi nito. Hindi na siya muling nakita ng sino man sa campus, ngunit ang kwento ng mga walang ulo ay hindi pa tapos at hindi pa matatapos hanggat hindi nakakamit ang hustisya ng nakaraan. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa UST, lalo na sa 10 oras ng gabi, huminto ka, makinig ka, dahil maririnig mo pa rin ang kanilang mga boses, mahina, paulit-ulit. Babalik tayo, maghihintay tayo. Kung ikaw ay may karanasan o kwento na may kinalaman sa mga hindi nakikitang nilalang o misteryong hindi may paliwanag,
maaari mong ibahagi ang iyong karanasan sa Takip Silim Files. Baka ikaw na ang susunod na magbigay liwanag sa mga kwentong hindi pa nasusulat. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga ganitong klase ng kwento. Kung nais mong malaman pa ang mga hindi nakikitang mukha ng ating mga kwento, hanggang sa muli, mag-ingat at huwag magtangkang lumingon.